John chapter 2 verse 15 to 17. Basahin natin ng sabay-sabay. 1 John chapter 2 verse 15 hanggang 17. Praise the Lord. Good morning. Good afternoon, good evening man sa ibang mga lugar. Glory to God, thanks God. 1 John chapter 2 verse 15. Read begin. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Let us go to the Lord in prayer. Our Father in heaven, salamat po ng marami sa inyong salita. Salamat for this day, sa mga testimony, memory verse. Lord, pagpalain niyo po ang salita na mahayag. Sweet Holy Spirit, help us, help me as I preach, teach Thy word. We pray, Lord, na maabot po ang spiritual needs ng bawat isa dito sa on-site, may sa online. Tulungan niyo po kami at ang iyong lingkod na gamitin. Salamat po sa iyo lahat ng glory, honor, power, Ama, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you. At ang title ngayong araw na ito ngayon ay November 16, 2025. Doing the will of God. Doing the will of God. Ang paggawa ng kalooban ng Diyos. So dito, kung mapansin nyo, from verse 15 hanggang 17, ay binanggit dito yung salita ng world ay 6 times na mention. Ang world dito ay world system. Under Satan's influence and stronghold or territory. Kaya nabanggit doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Tingnan mo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sabi po dito 2 Corinthians 4:4, in whom the God of this world, so small g yan si Satan yan, ang Diyos ng sanlibutan ito, hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Okay, so wag niyong ma-misunderstood yung world dahil meron namang isang salita rin na world, iba naman ang interpretation. Yung John 3:16, di ba? For God so loved the world. So, ito, mahal ng Diyos yung world. Tapos dito naman sa sulat ni John, sa 1 John chapter 2, verse 15 to 16, ay love not the world naman. So, ang ibig sabihin na huwag ibigin sa libutan dyan, ayan ay ang kanilang world system. Okay, yun yung world system. World system yun, ha? So, dito naman sa John 3:16, yung for God so loved the world, ito naman ay yung tinatawag doon na God so loved the world, yung tao. Yun. Mahal ng Diyos yung mga tao. Okay? Yun yung world. People of the world. Ha? Kung na ngayon ang tao sa sanlibutan, sobra na 8 billion. 8.8. Basta 8 billion na yung tao sa sanlibutan. So, ang dami niya. So, yun yung world. Yung magkaiba, ha? Na sabi doon sa isa ay, love not the world. Tapos yung sa John 3:16 naman, for God so loved the world. So, huwag niyong ma-misinterpret na yung world doon sa John 3:16 ay yung people in the world na mahal ng Diyos. Pero sa 1 John chapter 2 verse 15 at 16 na love not the world, huwag ibigin yung sanlibutan, yung kanyang mga sistema ba, yung corruption, yung mga values na hindi na biblical. Halimbawa ay, di ba, ang dalawang sexes lang ay male and female lang akit babae. So, yung world system, ilan na ang gender ng LGBTQ? Ang dami na, no? Na gender. So, yan yung sinasabi na world system. Okay? So, hindi pwedeng yung Bible ang mag-adjust sa gusto ng tao sa ngayon. Dapat yung tao ang mag-adjust. Kung ano na kasulat sa Bible,
Yun na yun. Sundo nilang na tao. Kaya ang problema ngayon, gusto nilang baguhin yung Bible at ayaw nila yung mga Bible principle. So, hindi pwede yan. So, thy word is settled in heaven. So, at least maintindihan nyo yung nabanggit na yan about sa world na yung people, souls, different meaning yan, interpretation. Loving, doing the will of the Father. Kaya, ang labanan dito sa libutan ay flesh versus spirit. Kung sino ang pinapakain mo, pinipid mo, the most, ayun yung mananalo. Halimbawa, may asong puti at asong itim. So, pag yung asong puti, pinapakain mo, binubusog mo, so lalakas ka. Yung asong itim, hindi mo pinapakain. So, mangayayat siya, manghihina siya. So, pag pinaaway mo yon, sino ang mananalo? Siyempre, asong puti. Tama? Siyempre, yun yung malakas eh. Ay yung asong itim, wala, mahina, walang kinain. O di, talo siya. O di ba? Vice versa. Pag ganun din yung ginawa sa isang aso na yon, na hindi rin pakainin yung puti, itim naman yung papakainin, so siya naman yung malusog, yung itim na aso. Yung puti naman, ang hina. So pag pinag-away, talo rin yung puti. So gano'n din sa atin, kung ang pinapakain natin ay yung ating pinapakain ay ating flesh, ating laman, halimbawa palagi na lang gadget, cellphone, iPad, o ano ba, lakwatsa. So ang mangyari naman, manghihina naman yung ating spiritual life. O, ganun yun. Pero kung pinapakain mo yung sarili mo ng salita ng Diyos, napipili ka, nagbabasa ng Bible, nagsusoul winning, nagbibigay ka sa church na tithes and offering, nagwi-witness ka, nagtuturo ka about kay Lord Jesus, so pinapakain mo naman, umating ka, nagsisimba ka, so pinapakain mo ang yung spirit, so yun yung maging malakas. Okay? So kung pinapakain mo ay yung katawan mo, gadget, cellphone, umaga, tanghali, hanggang gabi, hihina talaga ang iyong katawan, yung ibig sabihin, manghina ang iyong spirit. O, di ba? So, ganun yun. O, maliban sa manghina ang iyong katawan, manghina pa ang iyong mata. At maging robot ka na ang kilos mo. Kasi wala ka na exercise, kaya puro na lang kasi sa cellphone. So, dapat balance. May laro rin ng hulin, pitiw, may laro rin ng ins, jackstone, Chinese garter, tapos minsan may cellphone research rin, may prayer, Bible reading, para kompleto. Hindi yung, may nakita na ba kayo? Pagising sa umaga, naka-cellphone hanggang matulog, cellphone. So, hindi dapat ganun. Basta, huwag lang pastor mahirap. Okay. Thank you. So, doing the will of God. Ayan. Yan ang title natin. Okay. Number 1. By doing the will of God. Number 1. And rejecting the world system. Yan. Gina-reject mo yung world system. Kasi sa verse 15, love not the world. Huwag ibigin ang sanlibutan. Huwag daw i-love yung world. Ay, pero nakatira tayo dito sa world, di ba? So, ang tinutukoy doon ay yung world system. Huwag ibigin yung sistema ng sanlibutan. Pero kung good system, okay yan. Ay, bad system, ay huwag yan. Huwag ibigin. Neither the things that are in the world, yung mga bagay na nasa sanlibutan. If any man love the world, kung sino man ang iibig sa sanlibutan, the love of the Father is not in him. Kung iibig ka sa sanlibutan,
ang pag-ibig ng Ama ay wala sa iyo. Okay, explain natin. Yan. So, yung world system, yung corruption, yung unbiblical, ungodly values, yung mga anti-Bible principles, anti-Christ, mga system at mga tao. Ano yung mga things sa world? Yung kotse, yung sasakyan, di ba? Mga four wheels. So, nakita nyo yun sa Bagyong Tino, no? Yung mga sasakyan, mga four wheels, iba yun yung mga inutang pa, di ba? Mga car loan. Nakita mo lang parang laruan, nag-apatong-patong, no? Ginaanod, parang mga laruan lang. Parang mga toys, di ba? Dahil sa baha na may putik. Yan yung mga things na kaya iyak ng iyak yung mga tao, mga nanay. Siyempre, mahal nila yung kotse nila or hindi pa yun bayad. May mga loan pa yun, mga jewelry nila. Nakita ko nga doon yung baboy niya ay 100 piraso. Ang nasalbar niya ay 30 piraso. So, yung 70 piraso na baboy ay nalunod, namatay. Kaya iyak na iyak yung nanay din. Imagine, ano? Dahil yun yung mga things sa libutan, yun ang kanilang mga livelihood. Yung bahay, yung mga damit, mga gadgets, iPhone, appliances, mga bank accounts, mga savings book nila, mga buildings, yung kaya baha with putik, Bagyong Tino, tapos sinundan pa ni Yuan. Kaya meron doong OFW, nagtrabaho sa Israel, 19 years siya nagtrabaho. And then, sa isang iglap lang sa Bagyong Tino, yung 19 years niya na paghihirap bilang OFW sa Israel, ay naglaho na lahat. Yan. Kaya, ibig sabihin ay, hindi talaga masabi mo na, gusto ko na dito sa sanlibutan tumira para mawala na tayo ng gana na ganyang ambisyon. Ang atin na lang ay mabuhay na lang tayo everyday, salamatan sa Panginoon, tapos enjoy na lang everyday. Kahit ako rin nga, may nagregalo sa amin ng sing-sing ng gold, tapos tinago namin doon sa baul sa Purokpor. Tapos nung nasunod, tunaw rin. Tunaw, kaya pag may mga jewelry yun si Mama Annalyn, pag makita ko yan binta na yan, tapos biling bigas. Kasi din ako mahilig sa mga jewelry kay nakuha ba ako nakaranas ng nasunugan, kaya medyo wala ka ng gana ba sa mga material things, mga ganyan nakaranas na kasi. At kaya meaning to say, don't focus on material things, dapat ay spiritual things like alin, prayer, Bible reading, church attendance, yung pagdalo, witnessing, and then giving, yan ay investment sa gawain ng Panginoon para yung love ng Father ay sa iyo. Yan. Number two, and resisting the lust of the flesh. Yan. Ang title, Doing the Will of God. Number 2 point, and resisting, ibig sabihin resist, gina-resist mo, ginatulak o ginasikway. Resist the lust of the flesh, yung pita ng laman. Sa verse 16, for all that is in the world, yung sa salibutan, the lust of the flesh, yung pita ng laman, lust of the eyes, yung pita ng mata, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Yan ay sanlibutan. Yung lust of the flesh, ito yung mga boyfriend, girlfriend, na nag-live-in, ayan. So, dapat, makagraduate mo na. Graduate, may trabaho, and then pakasal. Pero kung sa edad pa lang mana ni Linlin, ni Jomar, o ni JJ, o ni Hana nga, may andaging boyfriend, girlfriend, ay delikado ron, may kuryente ron, tapos ay makuan sila. Tapos pag makakommit sila ng premarital sex, tapos mabuntis, pag mabuntis dayon ay teenager pa lang may nanay na,
hindi mo na ma-enjoy yung pagiging teenager mo. Bakit? May anak ka na. Oh. So, may time para dyan. Okay? So, dapat ay huwag muna. Okay? And then, yung iba naman, yung sa last of the place ay yung mga seaman. Yung mga seaman, haba nila ay report. Di ba sa seaman ay pag dumaong na yung barko, mayroong mga bansa dyan na may mga hostess, mga babae, nag-aakyat sila sa barko. Pag yung mga seaman ay kanilang ginahikayat nila na makipag-relasyon. Kaya nakakommit sila tuloy na yung mga babae yun sa nag-aakyat sa mga barko ay mga hostess, mga sex workers. Yan ang ginagawa ng mga babae doon sa mga barko ba, pagdating ng mga barko, ng mga foreigner, mga barko ay nag-aakyat doon. Tapos ayun, dahil siyempre yung lalaki ay lalaki yun at may pera yun yung last of the place. Yung iba naman ay last of the eyes. Yan yung last of the eyes. Ano yung last of the eyes? Yung mga cellphone ay gustong-gusto ng mata mo, yung cellphone, manood ka ng games. Okay lang yun, wala po mga games, basketball, or mga laro, or mga research. Okay lang yun. Ang problema, kung ang titingnan mo doon sa cellphone mo, sa YouTube, o sa anong mga kwan ay yung tingnan mo doon ay yung mga bold, yung mga malaswa, pornography. Kaya, wag din kayo magtingin, lalo kayong mga boys, no? Na pag medyo lips to lips, galikan, ay huwag nyo na tingnan kay baka magaya nyo pa. So, payag lang mga boys. So, huwag nyo kwan. Mamay, makita nyo pa nag-lips to lips doon ng lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Kadiri, no? Yan. So, yan, last of the eyes yun. So, wag nyong magaya. Kasi sa cellphone, nagalabas lang yung video na lang yung nakabikini. Pero what kalabas ng mga nakabikini lalaki, no? Palagi na lang mga babae. Palagi na lang babae. Hindi mo naman ginapindot, nagakusa na lang galabas ko. Ingat lang tayo. So, dapat ay yung sa salita ng Diyos palagi na itong mabasa para mayroon tayong panlaban sa mga lust of the eyes, lust of the place. At yun naman yung pride of life. Ano man yung pride of life? Yung pride of life naman ay yabang, no? Pride, yabang sa buhay. Yung yabang sa buhay naman, halimbawa ay attorney na siya, lawyer, architect, engineer, doctor, nurse, accountant, seaman, public official, government official, mayor, or governor, congressman, or anong profession ba? Yan yung pride of life. Hindi ako sisimba dyan. Ang pastor dyan ay elementary level lang. Elementary graduate lang yung pastor. Hindi ako dyan makikinig. Ay ako, attorney ako. Yan yung tawag naman na pride of life. So katulad ni Sister Monet ay atin mata siya ay wala siyang, ay teacher ako, master teacher ako, principal ako. Ay, regardless kung ano ka, pagdating sa church, ikaw ay servant of the Lord, no? Walang mataas, pantay-pantay lang tayo. Pasado ako, sabi ni Papa, pasado na ako sa board exam, so mataas na ako. So hindi ka dapat mataas, no? Dapat maging humble pa rin. So pag naging mayabang na tayo din ang tawag na mayroon. Pride of life. Ang maganda lang sa pride, fried rice, fried chicken. Pero kung ma-pride ka, yan ang kinabagsak ni Lucifer. Ang pangalang Lucifer, ano sa gitna? Letter I. Ano sa gitna ng letter pride?
Word ng pride, letter I. Ano ang sa gitna ng sin? I. So I specialist. No. So yan. So dapat ay humble. Mapagpakumbaba dapat. Di dapat mag-pride tayo. Halimbawa, naging milyonaryo ka, naging kwan ka na, naging mayaman ka na, magpakumbaba ka pa rin. Huwag ka maging mayabang. Usually, pag ang tao yumaman, nagiging mayabang. So, hindi dapat ganun. Ayaw magpasakop sa pastor. So, salamat dito ay wala namang ganun sa atin. Doing the will of God and rejecting the world system. Doing the will of God and resisting the lust of the flesh. And then, the last, number 3, doing the will of God, number 3, is the best decision in life to do. Yung paggawa ng kalooban ng Diyos sa buhay nito, yan yung the best decision na pwedeng magawa natin. Sa verse 17, ano sabi dito? And the world pass it away. Yung sanlibutan ay lilipas. No, lilipas. Are you listening? Ano nga ang sanlibutan na ito? Very good. Nakikinig. Ang sanlibutan na to ay lilipas. Lilipas. Kasi papalitan ang sanlibutan to na new heaven and new earth. Papalitan to na new heaven and new earth. Pass it away and the last thereof. At yung pita nito, yung gusto ng sa sanlibutan na to, lilipas yan. But, yan ang difference, no? He that doeth the will of God, siya ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, abideth forever, manantili. So, kung gumagawa ka ng kalooban ng Diyos, ikaw ay mananatili forever and ever. Yan. Kung kalooban ng Diyos ang gagawin mo. Meaning to say, kung gagawin mo yung hindi kalooban ng Diyos, labag sa kalooban ng Diyos, lilipas yan, mawawala yan. Di ba? So, yan ang the best decision na in life to do. Doing the will of God is the best decision in life to do. Kasi ang world system, ang last of the and the last thereof, pass it away yan. Pass it away, lilipas, mamamatay, mawawala, hindi magtatagumpay for sure. Ang good news, yung doers, yung gumagawa ng will of God, ng kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Kalooban ba ng Diyos? Anong kalooban ng Diyos? Ano will of God? Kalooban. Gusto ng Diyos, kalooban. Siyempre, kabasa kita Bible, kalooban ng Diyos siya. Kaya araw-araw basa nito yung Bible. Araw-araw. Kasi si JJ, pagka-cellphone na hawak ka rin Jay, basa mo na ng Bible. Palagi garimain ako. Basa ng Bible. Yan, kalooban ng Diyos. Gapray. Gapray tayo. Talking to God. Yan ay kalooban ng Diyos. Gapray. Prayer is talking with God. Ngayong araw na to, bago ka pumunta dito na nakipag-usap ka na ba sa Panginoon? Kinausap mo na siya. Amen? So, talking with God. Kalooban yan. Nung umating ka, sumisimba, not forsaking the assembling of ourselves. Hindi mo kinakaligtaan yung titipon na ganito, kalooban yan ng Diyos. Kay once a week lang na tayo nagtitipon. Sa school nga, nagtitipon kayo. Monday hanggang Friday. Minsan pa, pati sa Thursday, may klase. Tapos minsan linggo pa, may practice. Ay, mali na yan. Dapat tayo sabihin sa principal, supervisor na Sunday is for the Lord. No? Imagine. Wednesday lang dapat klase. Ha? Wednesday lang dapat klase. Wednesday lang? O weekend na yan. Wednesday lang ang klase. No? Monday to Friday ang klase. Yan. Pero minsan Sabado at Linggo kinukuha pa ng school. So hindi dapat. Dapat tayo. Sunday is for the Lord. Yan, kalooban ng Panginoon. Tipon tayo. Tapos kalooban ng Diyos na nag-share ka about Jesus. Telling others about Jesus. Katulad ni Andrew, nag-share sa kay Kuya Peter niya. Gabigyan ng gospel tracts. So, ang nabigyan natin gospel tracts noong
month ay 82 katao at 12 yung na soul winning. Pero ngayong November, 18 pala na gospel tracts at isa pala na soul winning, no? By the grace of God, mula nung ang edad ko siguro mga teenager o 20 plus, hasta ngayon, ang mga nabigyan ko na ng gospel tracts siguro, kung di ako makamali, by the grace of God ay mga 12, more or less 12,000 na katao, gospel tracts. Imagine, no? 12,000 na. Mula nung, kung pa ako, mga more or less 20 years old, basta mag 54 na ngayon ako. Pero mukhang 34. Kung si Pastor Nable, 69, looks like 49. Pero okay lang kung mukhang 64 ako, at least senior citizen na. Pero pala, hindi pa pwede. Pan pa eh. 6 years pa eh. Maraming blessing yan pag senior sins na. Ayan. So, ang soul winning ko man ay mga tumanggap sa Panginoon na witnessan, na share ng gospel ni Lord Jesus. Kanyang pagkamatay ni Jesus, pagkalibong muling pagkabuhay, tumanggap kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. Ay mga kwan na rin siguro. Mga estimate ko ay mga 3,200 more or less mga soul winning. Pero kung saan lugar yan, siyempre may dito sa Kalibo, may sa Numancia, may sa Banga, may sa Washington, minsan sa Barco, may sa Maynila, sa Caloocan, may sa Makati, Laguna, sa Bilibid, sa Muntinlupa, o saan lang. No? So, importante ay gagamitin tayo ni Lord Jesus sa kanyang kalooban na mag-share ng gospel. So, dapat kayo rin ay matuto. Lahat tayo ay, kasi ang church ay hindi lang pastor yan, kundi lahat tayo body of Christ, Jesus Christ. So, yun yung kalooban ng Diyos. At siyempre, nag-give tayo, gag-giving. Ating tithes and offering, maging faithful lang. Ito sa Bethany Makati ay, dati ang challenge, equal your tithes with your faith promise mission love offering sa missionary. Dapat ang nilang, alam nyo, ang weekly nila doon na offering dapat, kada linggo, dapat hindi bababa ng 300,000. Every week, ang nagalang offering sa faith promise lang. Bakit ang sinasuportan pala ng Bethany Makati na missionary, foreign sa local ay mga 550, more or less, dami pala no? Kaya dapat ang offering nila sa mission lang 300,000. Pag bumaba doon, ang offering nila sa 300,000 every Sunday, ayun, wala, hindi makapadala ng support. Kaya, hindi makapadala ng support dito sa Kalibo. Na siyempre kulang offering sa Makati. So, ibig sabihin, ang offering ay galing din sa God's people, giving. Hindi tayo umasa doon sa gobyerno, hindi tayo umasa sa sweepstake, hindi tayo umasa sa gobyerno, sa mayor, kundi sa mga people of God. Imagine, ano? So, dapat kayo pag mga young people, magkatrabaho kayo, ay, siyempre, yung inyong giving. At yung giving nyo, yun ay, nilista rin yun, record to your account. Siyempre, kung lang tayo ay steward, good steward tayo ng Panginoon sa ating mga giving. At yung mga giving natin, pambayad rin natin yan ng renta, ng kuryente, ng tubig. Yun ang pumunta ating tithes and offering, pagkain natin, pagsuporta natin, at sa mga expenses. Yan, doon yun na napupunta ating giving. At siyempre, i-bless naman tayo ng Panginoon dyan sa ating faithfulness. Kaya, yan yung mga will of God na dapat natin gawin every day. Yan ang good news. Doers of the will of God abideth forever. Victory in Jesus. So, doing the will of God. Number 1, and rejecting the world system. Number 2, and resisting the lust of the flesh. And then the last is the best decision in life to do. Yan, God bless us all. Okay? Temprano kita makaroon. Temprano na tapos. Huwag abot si Sister Monited ko naman point number 1. Number 2. Sige, pray kita. Let's pray. Our God, our loving Father in heaven, salamat po ng marami sa inyong salita. Lord, thank you
na doing the will of God ang pinaka-importante sa lahat at yun ay we will abide forever na patuloy namin Panginoon na pagsunod sa iyong kalooban, pagbasa ng Biblia, pananalangin, pagdalo sa pagtitipon, pag-witness about the Lord Jesus, kung paano kami naligtas, at ang pagsuporta sa iyong gawain through tithes and offering sa aming giving, Lord. Salamat. Parang iba rin ay maligtas. Thank you, Lord, sa iyong kalooban na kami ay iyong niligtas, Panginoon. At turuan mo kami na huwag naming ibigin yung world system, yung mga unbiblical na mga principle values, at i-reject o i-resist namin yung lust of the flesh, Panginoon, dahil makalaban ang flesh at ang spirit. Salamat, Panginoon, na kami ay natuturuan ng Word of God. Marami pa, Lord, ang hindi paligtas dito sa Aklan, sa Kalibus, mga Sington, sa naman siya, we pray for their salvation also. Pagpalaan nyo, Lord, yung bawat isa na nandito, ang kanilang spiritual life, lumago sila, bigyan mo sila ng wisdom, good health, long life, at joy sa kanilang puso na naglilingkod sa inyo, pagkaloob ng kanilang mga pangailangan man, wisdom, financial needs, and safety, protection, Panginoon. Salamat po na marami, at ito ang aming dalangin sa iyo at pasalamat in Jesus Christ's name. Amen and amen.